701. Puno ng mga kalakal. Ang mga cart ay halos lumalangit-ngit sa bigat. Nanguna sa convoy ay walang iba kundi ang Northern King. Nandoon siya upang tuparin ang kanyang pagtatapos ng bargain sa pamamagitan ng personal na paghahatid ng mga rasyon. Nang dumating ang convoy sa harap ng Killer Wolf, lumuhad si Northern King at ang kanyang mga tauhan sa harap niya. Pagbati, mga master, bumaling kay Soul Wolf. Hinigit ng Killer Wolf ang kanyang baba sa direksyon ng mga cart. Soul Wolf, narito ang hall natin. Pakisuri sila. Matapos bigyan ng kaina-hinalang tingin ng Killer Wolf, tinimulang suriin ng Soul Wolf ang mga kalakal sa mga cart. Nang tumingin siya, nanginginig ang katawan niya sa gulat. Mga rasyon. Ang mga kariton ay puno ng mga rasyon. Masasabi ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin na mayroong hindi bababa sa 70,000 hanggang 80,000 kilo nito. The Asterisk Man 8. Lahat ba ng rasyon na ito ay para sa Killer Wolf? Tama siya tungkol sa pagkakaroon ng sapat dito para pakainin ang hukbo sa loob ng 2 taon. Paano niya nakuha ang napakaraming rasyon? Tinabi ng Northern King. Guro, mayroong 75,000 kilo ng rasyon dito. Isipin mo ang dagdag na 5,000 bilang regalo mula sa akin. Tumango si Killer Wolf. Ma'am Ham, natutuwa akong alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Sige, umalis ka na. Maamong nagtanong ang Northern King. Guro, tungkol sa bagay na ipinangako mo. Huwag kang mag-alala. Talagang pananatilihin namin ang aming pagtatapos ng bargain. Phew, nakakagaan ng loob. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat, ang mamamatay na lobo kasunod ay hinagisan ang Soul Wolf ng isang mapagmataas na tingin. Soul Wolf, ano ang masasabi mo ngayon? Lumunok bago siya magsalita. Naaliw si Soul Wolf sa kanyang malupit na ugali. Killer Wolf, kahanga-hanga iyon. Inaamin ko na minamaliit kita. Sabihin mo sa akin. Sino sila? Bakit nila iniharap sa iyo ang napakaraming rasyon? Mayroong 75,000 kilo nito. The Asterisk Man 8. Kung alam lang natin ng mas maaga, hindi na natin kailangang dumaan sa lahat ng hirap sa pangangaso. Ang nakangiting Killer Wolf ay nagtanong. Hindi mo ba nakilala ang pinuno ngayon? Nakakunot ang kanyang mga kilay. Nagmuni-muni sandali si Soul Wolf bago siya biglang natanto. Tinampal niya ang sarili sa ulo. Hold on. Hindi ba siya ang lalaking ikinulong ko at pagkatapos ay iniharap sa iyo bilang isang regalo? Ganito pala siya kay Aman. Paliwanag ni Killer Wolf. Ibibigay ko sa iyo ng diretsyo. Siya talaga ang commander ng Northern Faction Legions. Northern King. Ang pagiging mayaman ay isang understatement. Nag-alok siya sa amin ng 40,000 kilo ng rasyon bilang kapalit sa pag-alis ng lakas na pumipigil sa kanya. Maya-maya, niregaluhan niya kami ng isa pang 30,000 para imbitahan si Alfred na ipaglaban siya. Kaya naman, Soul Wolf, salamat sa napakagandang regalo na ibinigay mo sa amin. Anong F***? Maaaring sinampal ni Soul Wolf ang sarili. Pinalampas ko ang napakagandang pagkakataon. Kung alam ko lang na mayaman ang lalaking ito, hindi ko na sana siya ibinigay kay Killer Wolf. Ngayong nandito na siya, hindi ko na siya hahayaang makalusot ulit sa hawak ko. Dahil doon, pinakawala ni Soul Wolf ang kanyang enerhiya at kinokontrol ang Northern King mula sa malayo. Samantala, nasa mabuting kalagayan si Northern King habang pinangungunahan niya ang kanyang convoy pauwi. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding enerhiya na pumipilit sa kanyang katawan. Para siyang pasan-pasan ng bundok sa kanyang balikat. Walang alinlangan. Masasabi niya na ang enerhiya ay pag-aari ng Soul Wolf. F***, siya na naman. Ano sa mundo ang gusto niya? Ang Northern King ay walang kapangyarihang lumaban at hindi man lang naglakas loob na subukan. Ang boses ni Soul Wolf ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Papatayin kita ngayon, bata. Dahil sa takot na maluha. Nakiusap si Northern King. Guro, mangyaring huwag mo akong patayin. Ano bang nagawa kong mali? Basta sabihin mo sa akin. Hihingi ako ng tawad at babayaran kita ng mga regalo. Natuwa si Soul Wolf sa sagot. Ang iyong paghingi ng tawad ay hindi kailangan. Ngunit ang iyong mga regalo ay lubos na tinatanggap. Bakit hindi natin gawin ito? Bigyan mo ako ng 30,000 kilong rasyon bilang kabayaran. At hindi kita papatayin. Natigilan si Northern King. What the F***? Ito ay daylight robbery.
Ang mga taong ito ay hindi camp masters. Sila ay walang iba kundi mga bandido na nagdarambong ng walang awa. Nagmamakaawa ang Northern King na may basag na boses. Guro, pakiusap pabayaan mo ako. Ubos na ang rasyon sa Northern Faction. Wala man lang tayong 20,000 kilo nito. Lalo pang 30,000. Mangyaring maging mabait at maawa ka sa akin. Kabanata 2702. Pakawalan ka, sa iyong panaginip. Either you hand over the rations today, or I'll take your life. Tuluyang napaluha si Northern King. Master, wala talaga akong available na rasyon. I swear na nagsasabi ako ng totoo. Ang pinakamaraming matitira ko ngayon ay 10,000. Higit pa riyan. At ako at ang aking mga tauhan ay mamamatay sa gutom. 10,000. Hindi katanggap-tanggap iyon. Ang Killer Wolf at ang iba pa ay nakatanggap ng 70,000 kilo sa kabuuan. Kakaraniwan. Ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng higit sa 20,000 kilo ng rasyon. Kung tatanggap lang ako ng 10,000, ang malaking pagkakaiba ay magmumukha akong masama. Master, gagawin ko itong 15,000 kilo. Iyan ang aking limitasyon. Kung papayag ka, kukunin ko kaagad ang mga tauhan ko na ipadala sila sa iyo. Kung hindi, nang suriin ni Soul Wolf ang ekspresyon ng Northern King. Naramdaman niyang tila hindi nagsisinungaling ang huli. Sa wakas, huminga siya ng malalim at tumango. Fine. Papayagan na kita minsan. Pagkatapos pagsamahin ang mga baboy ramo na pinatay ko kasama ang 15,000 kilo ng rasyon. Ang aking paghatak ay hindi sa anumang paraan mas mababa sa Killer Wolves. Sa pamamagitan nito, pinakawala ni Soul Wolf ang Northern King, na umiiyak hanggang sa pag-uwi. Ang mga lalaking ito ay sobra-sobra. Kung alam ko lang na bandido sila, hindi ko na muna sila hinanap ng tulong. Damn! Ano ang gagawin ko sa hinaharap? Sa kabila nito, hindi siya nang ahas na bawiin ang kanyang pangako kay Soul Wolf. Dahil hindi kayang tiisin ng kanyang mga tauhan ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Kaya naman, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghatid ng 15,000 kilo ng rasyon sa Soul Wolf. Dahil doon, napabuntong hininga si Northern King. Dahil wala na ang huling reserba niya. Mukhang kailangan naming higpitin ang aming mga sinturon sa pasulong. Sa pagkakataong ito, hindi naglakbay si Northern King kasama ang supply convoy. Kung muli akong mangikil, walang paraan na babalikan ko itong buhay. Makalipas ang 1 oras, kawakas ay dumating na ang mga rasyon. Nang matuklasan ng Killer Wolf kung paano nakuha ang mga ito, nakaramdam siya ng hiya sa mga pamamaraan ni Soul Wolf. Soul Wolf, hindi mo ba naisip na napakalayo mo na? Ang ekspresyon ni Soul Wolf ay puno ng paghamak. Bakit? Sa tingin mo ba ikaw lang ang pinapayagang kumilos ng walang parusa? Nangikil ka sa kanya ng 70,000 kilo samantalang 15,000 lang ang hinihingi ko. Hindi ba malinaw kung sino ang sumobra dito? Pinabulaanan ni Killer Wolf ang akusasyon. Natanggap ko ang 70,000 kilo sa pamamagitan ng isang kasunduan na ginawa ko sa kanya. Habang ang lahat ng ginawa mo ay tahasang pangangikil sa kanya. Isang kasunduan. Ang lakas talaga ng loob mo para sabihin yan. Matapos itong pag-isipang mabuti, sumang-ayon si Killer Wolf na ang pagtawag dito bilang deal ay talagang itinutulak ito. Sa asensya, ang kanyang mga aksyon ay bahagyang mas mahusay kaysa sa pandarambong. Kalimutan ito, hanggat hindi pinapuna ni Dexter ang Soul Wolf. Wala itong kinalaman sa akin. At saka, ang nasa talo ay Northern King. Sa sandaling iyon, tumawag si Ares. Bumalik tayo ngayon. Guys, malamang nauubusan na ng pagkain ang base. Pero na, kahit na 70,000 kilo ng rasyon ay kailangang ilipat. Madali nilang nagawa sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang enerhiya. Bumalik sa base ni Dexter. Nagsimulang kumalat ang kaguluhan sa mga kalalakihan habang nagtitipon sila upang ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan. Ano ang nangyayari? Bakit wala pang pagkain? Hindi kami nakakakain kagabi. Pero wala pa ring pagkain ngayong umaga. Gutom na ako, halos hindi ako makagalaw. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi tayo kukuha ng pagkain ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mga tanga, ngayon na ang araw na maubos ang rasyon natin. F***, nakalimutan ko na. Dapat naming ipagpalit ang mga Spirit Stone para sa pagkain kasama ang Legends ngayon. Palitan. Ha?
Ang lahat ng ating mga espiritong bato ay dinalisay sa espiritual na bakal. Nais ng bagong commander na gamitin ang mga ito sa paggawa ng mga banal na sandata. Kaya hindi na sila ipagpapalit sa rasyon. Bukod dito, ang bagong commander ay nasugatan ng husto ang Southern King 2 araw na ang nakakaraan. Walang paraan na matustusan tayo ng Southern King ng pagkain ngayon. Anong problema ng bagong commander? Gusto niya bang mamatay tayo sa gutom? Hindi. Hindi tayo pwedeng umupo na lang dito at walang gagawin. Kailangan nating iparinig ang ating mga boses. Protesta. Kailangan nating magprotesta. Kabanata 2703. Dahil dito, nagsimulang lumaki ang grupo ng mga nagprotesta. Sa loob ng maikling panahon, halos lahat ng tao sa base ay sumama sa kanila at masiglang nagmamarcha patungo sa silid ni Dexter. Samantala, nagpapakasawa si Dexter sa isang hair wash na ibinibigay sa kanya ni Phoenix. Nitong mga nakaraang araw, nakaugalian na ni Dexter ang paghugas ng buhok ni Phoenix. Sa kabila ng pagtutol nito sa simula, unti-unti niyang natutunan na talagang tamasahin ito. Pagkatapos niyang gumawa ng banal na sandata, ang paghuhugas ng buhok ay muling magpapasigla sa kanyang isip at linta ang pagod sa kanyang katawan. Habang nag-enjoy pa lang ay biglang nakarinig si Dexter ng mga sigaw sa labas. Palitan ng mga spirit stone para sa pagkain. Palitan ng mga spirit stone para sa pagkain. Nakakunot ang noo niya. Phoenix, anong nangyayari? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Phoenix. Natapos namin ang huling reserve ang pagkain namin kagabi. Wala nang makakain ngayong umaga. Sa palagay ko ay nagpoprotesta sila tungkol dito. Hindi pa ba nakabalik si Soul Wolf at ang iba pa na may dalang pagkain? Umiling si Phoenix. Hindi pa. Halika. Lumabas tayo at tingnan. Muling bumantong hininga si Phoenix. Dexter, sa palagay mo ba ay nakuha ni Soul Wolf at ng kanyang grupo ang mga supply ng pagkain? Kung hindi, magiging mahirap na patahimikin ang karamihan. Worst comes to worst, maaari kang gumawa ng isang halimbawa mula sa ilan sa kanila. Sa pamamagitan ng pagpuksa sa ilang mga pinuno sa mga manggugulo, magagawa nating bigyan sila ng takot. Tungkol naman sa pagkain, pangungunahan ko ang isang pangkat para manghuli sa malapit na kakahuyan. Kahit na, natatakot ako na makakaipon lang tayo ng sapat sa loob ng 3 araw. Kahit na walang laman ang kagubatan ng mga hayop nito. Tinapik ni Dexter si Phoenix sa balikat niya. Huwag kang mag-alala. Hindi na kailangang pasanin ang iyong sarili dito. Ako na ang bahala. Halika, labas tayo ngayon. Kasabay nito, lumabas ang dalawa sa silid. At sinalubong sila ng malaking grupo ng mga lalaki. Umalingaw-ngaw sa hangin ang dumadagandong na boses ng protesta nila. Sa pag-akyat sa entablado, umaway si Phoenix sa mga tao. Tahimik. Lahat. Manahimik ka please. Kasunod ng sigaw ni Phoenix. Unti-unting bumalat ang katahimikan sa karamihan. Tiniyak ni Phoenix sa kanila. Alam kong lahat kayo ay nag-aalala tungkol sa pagkain. Ngunit hindi na kailangan iyon. Nagpadala kami ng isang tao upang kumuha ng pagkain. At babalik sila na may dalang rasyon sa lalong madaling panahon. Pakisuyong tiisin mo pa ito sa loob ng 2 araw. At matatapos din ang lahat ng ito. Sa kasamaang palad, ang karamihan ay nanatiling hindi kumbinsido. Phoenix, saan mo balak kunin ang rasyon? Sa alam namin, may isang paraan lang sa Thias Island para makabili ng pagkain. At iyon ay sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng Spirit Stone sa Legends. Gayunpaman, ngayon na ang ating mga espiritong bato ay dinadalisay sa espiritual na bakal. Tiyak na hindi ka handang gamitin ang mga ito para sa pagpapalit. At saka, hindi kami bibigyan ng Southern King ng rasyon pagkatapos mo siyang masaktan ng husto. Kaya, sabihin sa amin ang katotohanan ngayon. Nagpaplano ka bang maupo at panoorin tayong lahat ay namamatay sa gutom? Kinawian ni Phoenix ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi. Ang aming bagong komandante ay may sariling mga paraan para sa pag-secure ng mga rasyon. Ngunit hindi ko masasabi sa iyo ang tungkol sa mga ito dahil sila ay lihim. Ano man ang mangyari, manalig sa kanyang pamumuno. Anyway, pakidisperse kayo. Susuriin ng bagong komandante ang progreso ng mga supply. Kung magdulot ka ng anumang problema, mapapabagal mo lang ang proseso. Sa kasamaang palad, tumanggi ang mga tao na umatras, na pumuno sa Phoenix ng pagkabigo. Kawakas ay nagsalita si Dexter na kanina patahimik.
Lahat. Wala ba kayong tiwala sa akin? Nakalimutan mo na ba na hindi kita binaygo dati? Natahimik ang mga tao nang marinig ang kanyang sinabi. Totoong simula ng pag-isahin ni Dexter ang mga Centuries. Kitang-kitang bumuti ang kanilang kalagayan sa pamumuhay. Gayunpaman, ang mga rasyon ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Isang bagay na hindi nila maaaring baliwalain. Kaya, walang paraan na sila ay atres hanggang sa magbigay sa kanila si Dexter ng isang nakakumbinsi na paliwanag. May sumagot, Mr. Cruz. Hindi sa hindi kami naniniwala sa iyo. Ngunit hindi makatotohanang umasa ng walang pasubaling pananampalataya mula sa amin sa ilang salita lamang. Hindi bababasa. Dapat kang magbigay ng katibayan na ikaw ay nasa gitna ng pagkuha ng mga rasyon. Kung hindi, pakiramdam namin ay parang sinusubukan mo kaming patayin sa gutom. Kabanata 2704. Ang mga tao ay nagsimulang kumanta ng sabay-sabay. Gusto namin ng patunay. Gusto namin ng patunay. Biglang napansin ni Dexter ang isang pamilyar na alon ng enerhiya na papalapit sa kanilang direksyon. Ito ay pag-aari ng Soul Wolf at Killer Wolf. Nakabalik na sila sa wakas. Agad na nag-establish ng energy communication si Dexter sa kanila. Soul Wolf, Killer Wolf, bumalik na kayo. Kamusta ang hall? Isang mapagmataas na ngiti ang ipinakita ni Soul Wolf. Dexter, ang paghatak natin ay lampas sa iyong imahinasyon. Oh, tapaghusga sa kanyang tono. Tiyak na nakakuha sila ng mahusay na paghatak. Tanong ni Dexter, ano yon? Maaari bang tumagal ng isang buwan ang biktimang hinuhuli mo? Nako, Dexter, medyo minamaliit mo kami dito. Komento ni Soul Wolf, 2 buwan. Malamang na hindi ka maniniwala sa amin. Ngunit maaari itong tumagal ng aming koponan sa loob ng 2 buong taon. Tugon ni Soul Wolf, natahimik agad si Dexter. Dexter, nalilibyugan na ba ang isip mo sa gulat? Haha, huwag kang mabigla. Hindi naman talaga big deal. Hindi, nagtataka lang ako. Bakit ang dami mong pagkain? Ang kanyang mga salita ay nagpawi sa Soul Wolf na pansamantalang natigilan. Sabi niya nang may pagdududa. Siyempre, para sa lahat ng nasa base. Kailangan lang namin ng 1 hanggang 2 buwang pagkain. Tino ang kakain ng lahat ng iyan ngayong nakuha mo na ang halaga ng 2 taon. Sumimangot si Soul Wolf. Okay. Sabihin na nating mabubuhay tayo sa halaga ng 1 hanggang 2 buwan. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 2 buwan? Kung gayon, ang Theas Island ay titigil sa pag-iral pagkatapos ng 2 buwan. Lahat ay papalayain, at ang ating buhay ay babalik sa normal. Natahimik si Soul Wolf. Paano ko nakalimutan ang tungkol dito? Ano ang dapat nating gawin sa lahat ng pagkain na ito ngayon? Ayos lang. Ibalik mo sila para payapain ang mga sundalo. Nakuha ko. Pagtalikod. Tinabi ni Dexter sa mga tao. Narito kaagad ang mga rasyon. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. May nagtanong. Mr. Cruz, maaaring nalutas mo na ang isyo para sa pagkain ngayon. Ngunit paano ang bukas at bukas? Alam kong nagpadala ka ng mga tao para manghuli. Pero sigurado akong 1 o 2 araw lang ang hatik nila sa atin. Legion ang tanging pinagkukunan namin ng pagkain. Ngayong nakipagtampuhan ka na sa kanila, siguradong hindi na nila tayo bibigyan. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Tama, Mr. Cruz. Pinaparamdam mo sa lahat na insecure dito. Tanong ni Dexter. Sino ang nagsabi sa iyo na nakakuha lang ako ng pagkain para sa araw na ito? Nangunguna sa grupo ang isang lalaking may peklat na mukha. Tinabi niya, oo naman. Nang walang tulong ng Legion. Ang pangangaso ay magbibigay lamang sa atin ng 10 araw na halaga ng pagkain sa pinakamaraming halaga. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 10 araw? 1 buwan. O kahit 1 taon. Hindi mapakali si Dexter na magpaliwanag sa kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang papalapit si Soul Wolf at ang iba pa. Tanong ni Soul Wolf, bakit ang dami mong natipon dito? Dexter, nandito ba sila para ay welcome tayo? Nandito sila para magkagulo. Itapon mo na lang mamaya yung pagkain sa kinatatayuan nila. Sagot ni Dexter. Agad na nagalit si Soul Wolf. Ano? How dare a bunch of clowns cause a ruckus? Dapat may death wish sila. Nag-aalala lang sila sa pagkain. Ang kanilang mga aksyon ay ganap na makatwiran.
Sundin mo lang ang utos ko at huwag magdulot ng casualty. Pili ni Dexter. Lahat tama. Ibinalik ang atensyon sa karamihan. Nag-utos si Dexter. Mag-back up ng halos 100 metro. Wala akong pananagutan kung may mangyari mamaya. Pagkatapos ng lahat, inutusan niya ang Soul Wolf na ihagis ang pagkain sa loob ng 100 metro sa harap nila. Madudurog ang karamihan kung hindi sila authorized. Nako, hindi akalain ng karamihan sa base. Akala lang nila ay itinataboy sila ni Dexter dahil hindi niya masagot ang mga tanong nila at masiguro ang pagkain. Sumigaw si Scarface. Hindi kami aalis kung hindi mo malulutas ang problema namin sa pagkain. Ibenta ang Spirit Stone kapalit ng pagkain. May sumigaw. Sumunod naman ang karamihan. Ibenta ang Spirit Stone kapalit ng pagkain. Ilang beses lang silang sumigaw nang may biglang bumagsak mula sa langit at nahulog sa tabi mismo ng Scarface. Isang malaking bunganga ang nabuo sa lupa, na nagpalipad sa lalaki mga 3 metro ang layo at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Kabanata 2705. Damn it, ano sa lupa iyon? Bago pa man natauhan ang mga tao. Ang mga sako ng sako ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa karamihan. Tagulat, lahat ay naghiyawan at nag-aagawan para sa kanilang buhay. Nakasama ang palad para sa Scarface. Siya ay nahimatay sa lugar. Walang paraan upang makatayo siya. Lalo pat tumakas, habang ang mga sako ng sako ay lumapag sa paligid niya. Ang lupa sa ilalim niya ay nanginig ng husto na maging ang kanyang mga organo ay nanginginig. Hindi nagtagal. 100 metro na ang layo ng lahat mula sa pinangyarihan. Noon lamang sila ligtas. Taglay ang matinding takot sa kanilang mga puso. Napatingin sila sa likuran nila at pinagmamasdan ang langit na umuulan ng mga sako ng sako. Walang makahuhula kung ano ang nasa mga nakaumbok na sako. Ang kaganapan ay tumagal ng mahigit 10 minuto bago nagsimulang mabawasan ang bilang ng mga bag na nahuhulog mula sa langit. Nang huminto ang pagbagsak ng mga sako ng sako mula sa langit. Sunod na lumitaw ang mga patay na hayop, na nahulog sa mga sako. Mayroong halos 50 malalaking hayop. Maaaring tumagal ito ng higit sa 20 araw. Sa sandaling iyon ay naalala ng mga tao si Dexter na nagbabala sa kanila na manatili ng 100 metro ang layo. Nag-aalala siya na magka-crush kami. Nang huminto ang pagbagsak ng mga bagay mula sa langit. Lumitaw si Soul Wolf at ang iba pa sa tuktok ng bundok na gawa sa mga nakaumbok na sako at mga hayop. Samantala, nadurog ang Scarface sa ilalim nito. Pinagmasdan ni Soul Wolf ang lugar na may malamig na tingin. Nawala na ba ng konsensya ang lahat? Habang kami ay nagsusumikap upang maghanap ng pagkain. Tinimulan ninyong kinubkob ang base. Ito ay medyo hindi makatwiran. Hindi ba? Karamihan sa kanila ay ibinaba ang kanilang mga ulo ng may kasalanan. Karamihan sa kanila ay ibinaba ang kanilang mga ulo ng may kasalanan. Ang ilan, gayunpaman, ay matigas ang ulo. Fine. Aminado kami na medyo lumampas kami. Ngunit wala kaming pagpipilian. Walang pagkain. At hindi tayo mamamatay sa gutom. Tiyak na hindi mali na tanungin natin si Mr. Cruz tungkol sa sitwasyon. Eksakto. Kailangan nating alamin ang katotohanan kahit na ang ibig sabihin ay mamatay sa gutom. Ayokong mamatay nang hindi alam ang nangyari. Kung nangako si Dexter na lulutasin niya ang problema. Tiyak na lulutasin niya ito. Kung wala kang tiwala sa kanya, magwala ka na lang. Sabi ni Soul Wolf. May isang tao sa karamihan ang malungkot na nagpahayag. Nagbigay kami ng labis na pagsisikap sa paghahanap ng napakaraming Spirit Stones. Ngayong naibigay na namin sila sa iyo. Inihiling mo sa amin na mawala. Hindi mo ba iniisip na malaki ang talo sa atin dito? Si Soul Wolf ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon. Ang mga naliligaw ngayon ay maaaring makakuha ng 1 buwang halaga ng pagkain bilang kabayaran. Ano? Nanlaki ang mga mata ng karamihan sa gulat. Ang makakuha ng 1 buwang halaga ng pagkain sa pamamagitan lamang ng pag-alis doon at pagkatapos ay masyadong mapang-akit. Kung tutuusin, inakala nilang hindi sila tatagal ng 20 araw kung mananatili sila at mabubuhay sa biktimang kanilang hinuhuli. Para sa kanila, ang pag-alis sa sandaling iyon ay mas mabuting pakikitungo. Sa pinakamasama, maaari silang bumalik sa distrito ng Contuberniem kapag natapos na nila ang kanilang pagkain. Bagamat medyo mahirap ang pamumuhay doon. At least mabubuhay pa rin sila. Kung pipiliin nating manatili,
Lahat ng pagkain na iyon ay tatagal lamang sa atin ng 20 araw. Pagkatapos nito, wala na tayong matitira. Sa huli, baka mamatay na lang tayo sa gutom. Gayunpaman, walang nang ahas na humakbang at magpahayag ng kanilang paninindigan. Tanging katahimikan ng bumalot sa hangin. Aalis na ako. Kukuha ako ng isang buwang halaga ng pagkain at aalis na ako. Ang peklat na mukha ay tumalsik mula sa ilalim ng bundok ng pagkain. Sa isang swoop, hinayla siya ni Soul Wolf. Napahawak siya sa leeg. Ngumiti ng malisyoso si Soul Wolf. Lagi namang mas magulo ang mga pangit. Ikaw ang nagtipon sa lahat at nagsimula ng kaguluhan. Tama ba? Namula ang mukha ng lalaki. Hindi. Nakisali ako sa karamihan mamaya. Itinapon siya ni Soul Wolf ng mahigit 10 metro ang layo. Magwala ka, na-expel ka na, at wala kang nakukuhang pagkain. Ay, galit na galit siya kaya lalong namula ang mukha niya. Gayunpaman, makapangyarihan ang kanyang kalaban kaya naman hindi siya nang ahas na pabulaanan ng anuman. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtukso sa mga taong gustong umalis. Guys, ano pang hinihintay nyo? Ang biktima na kanilang hinabol ay tatagal lamang sa amin ng 20 araw. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Itutuloy ba nila ang pangangaso? Sa pagkakaalam ko, wala masyadong hayop dito para manghuli tayo. Sa katunayan, pinaghihinalaan ko na pinatay nila silang lahat. Malutas man ang problema sa pagkain. Paano naman ang Legion? Ang mga taong ito ay nagkaroon ng pagkapatas sa Legion. At tiyak na hindi sila pababayaan ng Legion. Kung hindi ka aalis, tiyak na magkakaroon ka ng madugong labanan sa Legion. Hindi ko na kailangang sabihin kung sino ang mabubuhay o mamamatay sa labanan. Diba? Kabanata 2706. Effective ang sinabi ng lalaki. Marami na hindi pa rin sigurado kanina ay nagpasya agad na umalis. Ang unang miyembro ay lumabas upang ipahayag ang kanyang pagnanais na umalis. Pagkatapos ay mas maraming tao ang sumunod. Nakatango. Tinabi ni Soul Wolf. Mabuti. Sa mga gustong umalis, mangyaring maghintay dito sa kaliwa para makuha ang inyong rasyon. Sa mga hindi, mangyaring tumayo sa kanan. Nagsimulang gumalaw ang karamihan. Pagkaraan ng 10 minuto, humigit kumulang 1/4 ng karamihan ang nagtipon sa kaliwa at naghintay ng kanilang rasyon habang ang iba ay piniling manatili. Tinabi ni Soul Wolf kay Phoenix. Ikaw na ang bahala sa pamamahagi ng pagkain. Ngunit ito ay hindi patas para sa mga nanatili. Sabi ni Phoenix. Ano ang hindi patas tungkol dito? Tanong ni Soul Wolf. Ang mga hayop na hinuhuli mo ay tatagal lamang sa amin ng humigit kumulang 20 araw. Ngunit nagbibigay ka ng isang buwang halaga ng pagkain sa mga aalis. Karaniwang pinipilit mo silang umalis. Paano iyon patas para sa mga nananatili? Napangisi si Soul Wolf. Anong ibig mong sabihin? 20 araw lang. Tinong ganon kalaki ang gana para makaubos ng napakaraming pagkain. Hindi mo alam kung gaano karaming mga bibig ang kailangan nating pakainin sa base na ito. Hindi ba? Siyempre alam ko. Ngunit hindi mo alam kung gaano karaming pagkain ang dinala ko. Dahil doon, pinunit ni Soul Wolf ang isang sako ng sako. Dumadaloy ang mga puting butil. Ano, nag-i-imagine ba ako ng mga bagay-bagay? Nakanganga ang lahat sa sako. Huwag mong sabihin sa akin ang lahat ng mga sako na ito ay puno ng mga butil. Kung sila ay puno ng mga butil. Hindi, imposible iyon. Sino ang mangolekta ng napakaraming butil sa kanilang bahay? Huwag mong sabihin sa akin ang lahat ng mga sako na ito ay puno ng mga butil. Kung sila ay puno ng mga butil. Hindi, imposible iyon. Sino ang mangolekta ng napakaraming butil sa kanilang bahay? Kalahati. Walang nakakita ng napakaraming butil noon. Kahit na ang mga butil na dati nilang tinatapos ay hindi ganito karami. Siguro 2 sako lang ang laman ng butil habang ang iba naman ay puno ng lupa. Tinadya lang nilang magpakitang gilas dito. Sa isang tingin lang sa ekspresyon ng mga tao. Masasabi na ni Soul Wolf na pinaghihinalaan nila na lupa ang laman ng mga sako. Pinagbabaril ang Killer Wolf at ang iba pa. Tinabi ni Soul Wolf. Guys, help me out here. Naintindihan naman ng iba ang sinabi niya. Agad nilang inilabas ang kanilang mga punyal at pinunit ang mga sako. Damaloy ang mga butil mula sa unang sako ng sako. Ganoon din ang pangalawa. Pangatlo, pang-apat, at iba pa.
Damaloy ang magagandang puting butil mula sa bawat sako na napunit. Napuno ng halimuyak nito ang hangin, na naging dahilan ng pag-iyak ng lahat. Ang bundok ng pagkain ay talagang isang bundok ng pagkain. Ang lahat ng pagkain na iyon ay tiyak na magtatagal sa kanila ng 2 taon. Sa katunayan, magiging maayos sila sa loob ng 3 taon kung mamuhay sila ng matipid. Lahat ay namangha. Nagtataka sila kung paano nakakuha ng napakaraming pagkain si Soul Wolf at ang iba pa. Siyempre, wala iyon sa punto. Ang mga piniling umalis ay labis na nagsisisi. Kung tutuusin, 1 buwan lang silang makakain kapag umalis sila. Kapag natapos ang 1 buwan, kailangan nilang bumalik sa distrito ng Contuberniem sa pinakalabas na lugar. Mabuhay sa inaamag na mga tinapay. At mamuhay na parang impyerno. Para naman sa mga taong piniling manatili. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain hanggang sa 3 taon. Bukod dito, ang Soul Wolf at ang iba pa ay makakalap ng mas maraming pagkain kapag natapos na nila ito pagkatapos ng 3 taon. Damn it, kasalanan lahat ng lalaking iyon. Kung hindi sana siya gumawa ng kaguluhan. Hindi sana kami nasa ganoong kaiyahiyang sitwasyon ngayon. Sa sobrang tuwa ni Phoenix. Nanginginig ang mga kamay niya. Marahan niyang dinampot ang 1 dakot ng butil at pinagmasdang mabuti. Pagkatapos niyang kainin ang 2 sa kanila. Lalo siyang natuwa. Ito ang pinakamataas na gradong butil na tanging Legion lang ang makakakonsumo. Hindi ako makapaniwala na si Soul Wolf at ang iba pa ay nakakakuha ng ganoong dekalidad na pagkain. Ang mga tao ay sumabog sa isang siklab ng galit. Pangalawang baitang ang mga pagkain na dati nilang kinakain. Sa katunayan, normal na sa kanila ang kumain ng bulok o inaamag na pagkain. Kasama doon ang pagkain na hinaluan ng lupa at bato. Hindi nila naisip na makakakain sila ng dekalidad na pagkain sa kanilang pinakamaligaw na panaginip. Sa sandaling iyon, pakiramdam nila ay maaari silang mamatay ng walang pagsisisi. Sabi ni Soul Wolf, "Sige, Phoenix, ipamahagi ang pagkain para makapaghiwalay ang lahat ng walang mabigat na damdamin." Kabanata 2707. Pumalakpak, pumalakpak. Tagulat ng lahat. Ang mga gustong umalis ay lumuhad kay Dexter at nagsimulang magmakaawa. "Nagkamali kami, Mr. Cruz. Patawarin mo sana kami at patawarin mo kami ngayon. Karapat-dapat tayong mamatay. Grabe kami. Kami ay, man. Ano ang ginagawa namin? Nakikiusap ako sa iyo, Mr. Cruz. Mangyaring hayaan mo kaming manatili. Kasalanan ng Scarface ang lahat. Kung hindi niya tayo pinagtagpi-tagpi. Hinding-hindi natin naisip ang umalis." Nakangiting sinabi ni Soul Wolf. "Bueno, inaani mo ang iyong itinanam. Huli na para magsisi ngayon. Magwala ka kapag nakuha mo na ang iyong pagkain." Ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa buong mukha ng karamihan. Biglang nagsalita si Dexter. "Kalimutan mo na, Soul Wolf. Hindi na kailangang maging masyadong calculative sa kanila. Hayaan silang umalis o manatili kung ano ang gusto nila." Ang nabigo na karamihan ay nakakita ng kislap ng pag-asa. Labis silang naantig kaya't mabilis silang lumuhad sa paanan ni Dexter upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Pati si Scarface ay nagpatira pa kay Dexter. "Nagkamali ako, Mr. Cruz. Please forgive. Sabihin mo sa akin kung bakit kita dapat patawarin." Tinaman siya ng tingin ni Dexter. Pagkatapos mag-isip-isip, kinagat ng Scarface ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mr. Cruz, gusto kong tabyusin ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-uulat ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Maniwala ka sa akin. Ang impormasyong ito ay napakahalaga sa iyo. Siguradong mapapatawad mo ako pagkatapos mong marinig iyon." Nag-isip si Dexter. Pero sinabi pa rin niya, "Go on." Nag-isip si Dexter. Pero sinabi pa rin niya, "Go on." Sa totoo lang, matagal nang napansin ni Dexter na may mali sa Scarface. Naglabas siya ng kakaibang aura. Nakatulad ng kay Thies. Naghinala si Dexter na si Scarface at Thies ay nakipag-ugnayan sa isa't isa noon. Pagkatapos ng lahat, kahit ang Campmaster ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay Thies. Hindi kailanman maniniwala si Dexter na walang kakaiba sa Scarface kapag ang huli isang ordinaryong miyembro ay nagkaroon ng pagkakataong makilala si Thies. Hindi na lang ito pinansin ni Dexter dahil naging abala siya sa pagsasanay sa mga sundalo.
na may misteryosong hitsura sa kanyang mukha. Tinabi ni Scarface, Mr. Cruz, ito ay lubos na sikreto. Hindi ko masabi sa publiko. Tumango si Dexter, Soul Wolf, dalhin mo siya. With that, tumalikod na siya at pumasok sa kwarto niya. Phoenix, pakitabi lahat ng pagkain. Scarface, follow me. Utos ni Soul Wolf. Sige. Tumakbo si Scarface pagkatapos ng Soul Wolf at pumasok sa kwarto ni Dexter. Inutusan ni Phoenix ang karamihan. Kunin ang Golden Cicada, Draco, at lahat mula sa Centurion. Magkakaroon tayo ng pista ngayon. Siyempre, nagmamadaling umalis ang lahat. Si Golden Cicada, Draco, at ang iba pang miyembro ng Centurion ay hindi nakilahok sa protesta. Dahil abala sila sa pagpino ng espiritual na bakal sa imbakan ng Spirit Stone. Natarante sila nang marinig ang Soul Wolf at ang kanyang barkada na nakatipon ng humigit kumulang 100 toneladang rasyon. Hindi sila makapaniwala sa narinig hanggang sa makita nila ang bundok ng pagkain. Agad na napaluha sila. Pinili namin ang kanang bahagi. Matapos dalhin sa kwarto ni Dexter. Napaluhod si Scarface sa harap ni Dexter na may kasamang kalabog. Iligtas mo ang aking buhay. Mr. Cruz, I'm begging you, sabi ni Dexter. Depende yan sa information na ibibigay mo. Ipagpatuloy mo. Sabihin mo sa akin. Maingat. Huminga si Scarface. Mr. Cruz, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong especially iya ako para kay T.S.? Bumilis ang tibok ng puso ni Dexter. Bagamat pinaghihinalaan niyang nakipag-ugnayan ang Scarface at T.S. sa isa't isa noon. Ang pagkumpirma nito ay pumukaw pa rin sa kanyang damdamin. Magkano ang alam ng Scarface tungkol kay T.S.? Dadalhin niya kaya ako sa T.S. at kahit sa lugar na pinagtatagwan ni Lacey. Nagmamadaling tanong ni Dexter. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol kay T.S. Inutusan niya akong bantayan si Master Draco at ang buong Centuria sa Southern Faction. Centuria at Draco. Bakit? Kabanata 2708. Tinabi ni Scarface. Sa totoo lang, naghahanap si T.S. ng isang uri ng mahiwagang Spirit Stone. Ang bagay na hinahanap niya ay tinatawag na Heavenly Stone. At ito ay mas makapangyarihan kaysa sa Spirit Stone. Ang Nine Heavens Dark Iron na pinino mula sa Heavenly Stone ay may potensyal na ma-forge sa Earth level o kahit na Sky level na banal na sandata. Nag-aalala si T.S. na ang mga miyembro ng Centuria ay siphon ang Heavenly Stone para sa kanilang sarili pagkatapos mahanap ito. Kaya inatasan niya akong subaybayan ang sitwasyon. Naniniwala ako na hindi lang ako ang taong pinagtalagahan ni T.S. ng gawaing ito. Dapat mayroong iba pang katulad ko na nakakalat sa bawat distrito sa T.S. Island at maging sa tabi ng Camp North at Camp South Masters. Umunat ang noo ni Dexter. Batong langit. Mayroon bang nakatuklas ng anumang Heavenly Stone hanggang ngayon? Nakakita kami ng 2 piraso. Ngunit maliliit. Ano ang nangyari sa 2 piraso ng Heavenly Stone sa huli? Iniulat ko ang bagay na iyon kay T.S. At lihim niyang inalis ang mga bato sa langit. Oh, hindi ka ba pinaghihinalaan ni Draco? Hindi niya nakilala ang Heavenly Stones at ipinagpalagay lamang na sila ay mga Spirit Stone na may mas mataas na kadalisayan. Walang pakialam si Draco sa mga bato at hindi na hinanap ang mga ito matapos itong mawala. Tumango si Dexter na nag-iisip. Ang Nine Heavens Dark Iron na pinino mula sa Heavenly Stone ay maaaring gamitin para magpanday ng mga divine weapon sa Earth level. Sa sandaling iyon, naisip ni Dexter na hindi gaanong kahanga-hanga ang mga divine na sandata ng Dark level na ginagawa niya. Dahil gagawa ako ng isang banal na sandata, bakit hindi ko gawin ang isang mas malakas? Sa sumunod na segundo, nagpasya siyang gumawa ng isang divine weapon sa Earth level. Tungkol naman sa makalangit na bato. Nananalig siya na sa kalaunan ay mahahanap niya ito kung masikap niyang hahanapin. Dexter probed further. Dahil spy ka ni T.S. Dapat nakilala mo na siya. Sabihin mo sa akin. Saan mo siya nakilala? At ano ang hitsura niya? Mukhang problemado si Scarface. Well, things are not as simple as you imagine. Sa totoo lang, hindi ko pa nakilala si T.S. ng personal. Sumigaw ang Soul Wolf. ****. Paano ka naging especially iyan ni T.S. at nakatanggap ng pagtuturo mula sa kanya kung hindi mo pa siya nakikita noon? Sumagot si Scarface. You may not trust me if I say this.
But T.S. talked to me in my sleep. Sa panaginip, tinabi sa akin ni T.S. na magiging private messenger ako mula sa sandaling iyon. Anumang mga utos na ibinigay niya sa akin ay ang pinakamataas na utos na kailangan kong sundin. Higit sa utos ng sinuman. Inutusan ako ni T.S. na bantayan si Centuria. Sa sandaling matuklasan ni Centuria ang anumang heavenly stone o kumilos ng kakaiba. Dapat ko siyang ipaalam kaagad. Kung hindi ako sumunod, sisirain ni T.S. ang kaluluwa ko. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Isa lang iyong panaginip. Kaya bakit ka naniniwala na ito ay totoo? Kung gayon, Scarface elaborated. Akala ko rin na ang buong karanasan ay kathang-isip lang at panaginip lang pagkatapos kong magising. Gayunpaman, nakaramdam ako ng sakit sa aking braso. Nang lumingon ako dito, nakita ko ang isang bagong malabong imahe ng isang banal na anting-anting sa aking pulso. Ang banal na anting-anting na ito ay kakaiba. Ang anting-anting ay lilikha ng matinding searing sensation sa tuwing naiisip kong ipagkanulo si T.S. Sa sandaling maalis ko ang ideya. Ang paghihirap ay mawawala. Anong banal na anting-anting iyon? Inilapit ni Soul Wolf ang kanyang mga mata sa Scarface. Tingnan natin ito, sabi ni Scarface. Hindi mo ito makikita. Ako lang ang taong nakakakita ng banal na anting-anting. Tinubukan ko ito sa iba. Ngunit wala sa kanila ang nakakita nito. Hinawakan ni Dexter ang pulso ni Scarface at pinagmasdang mabuti ang kanyang katawan gamit ang kanyang sensory faculty. Tatakot sa kanyang talino. Si Scarface ay likas na lumaban. Anong sinusubukan mong gawin? Taway ni Dexter sa kanya. Quit moving unnecessarily. May sinusubukan akong maramdaman. Hindi nang ahas na gumalaw ng kahit isang pulgada si Scarface matapos bigyan ng babala ni Dexter. Masusing inis ka ni Dexter ang pulso ni Scarface at napansin ang tuloy-tuloy na pag-agos ng kakaibang aura sa kanyang pulso. Ang kakaibang aura na ito ay halos kapareho ng kay T.S. Malamang na ginawa niya itong banal na anting-anting. Maingat na sinabi ni Scarface. Mr. Cruz, kung hindi ka naniniwala sa akin, mapatunayan ko ito sa iyo. Kabanata 2700 at siyam. Tanong ni Dexter. Oh. Paano mo balak patunayan ito? Napagtanto ko na ang lugar sa aking pulso kung saan nakaimprenta ang banal na anting-anting ay hindi masusugatan o dumudugo. Kung gupitin ko ang aking balat sa paligid ng anting-anting, ang hindi nasaktan na bahagi ay bubuo ng hugis ng banal na anting-anting. Ganoon ba? Naintrigue si Soul Wolf. Gusto kong subukan iyon. Nagmamadaling sinabi ni Dexter. Hindi na kailangan iyon. Soul Wolf. Nakumpirma ko na ang presensya ng banal na anting-anting sa kanyang pulso. Hindi magiging favorable kung gugulatin at alertuhan natin si T.S. sa pamamagitan ng pagsira sa banal na anting-anting gamit ang panlabas na puwersa. Ungol ni Soul Wolf bilang tugon. Gusto niyang malaman kung ano ang hitsura ng banal na anting-anting. Tanong pa ni Dexter. Sabihin mo sa akin. Anong hitsura ang inaampon ni T.S. sa iyong mga panaginip? Umiling si Scarface. Sa totoo lang, hindi ko nakita si T.S. kahit sa panaginip ko. Naramdaman ko na lang na napapaligiran ako ng mga puting ilaw. At kahit anong gawin ko, hindi ako makakaalis o makakatakas. Ang boses ni T.S. ay mula sa itaas ng aking ulo. Ngunit wala akong nakita nang ako ay tumingin sa itaas. Naramdaman ko na ang lugar ay ibang mundo sa atin. Napakagaan ang pakiramdam ng katawan ko sa lugar na iyon. At kaya kung maglakbay ng ilang dosenang metro sa isang paglukso. Umalabog ang puso ni Dexter nang marinig ang paglalarawan ni Scarface. Parang may pumasok sa isip ni Dexter. Ang maliwanag na lugar ay ibang mundo. Posible bang dinala ni T.S. ang Scarface sa isang parallel universe kung saan nakakulong ang matandang pulubi at si Lacey? Ito ay lubos na posible. Ibig sabihin, ang banal na anting-anting sa pulso ni Scarface ay binansagan ni T.S. sa parallel universe. Marahil ay makakatuklas ako ng isa pang parallel na universo sa pamamagitan ng pag-asa sa banal na anting-anting na ito. Nakatingin na siya ngayon sa banal na anting-anting ni Scarface. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na magagawa ko sa loob ng maikling panahon. Kailangan kong magbakante ng ilang oras para tumuon sa pagsisiyasat sa banal na anting-anting na ito sa pulso ni Scarface sa hinaharap. Sabi ni Dexter kay Scarface. Tama na, pwede ka nang bumalik ngayon. Lubhang gamaan ang pakiramdam niya dahil naligtas siya.
Dali-dali siyang lumuhad sa paanan ni Dexter at nagpasalamat. Dagdag pa ni Dexter. At saka, may task ako para sa iyo. Hindi pwedeng ikaw lang ang especially iya. Dapat ay nag-recruit si Thies ng iba para gawin ang trabahong ito. Gusto kong lihim mong kilalanin ang iba pang mga especially iya nang hindi inaalerto at agad na iulat sa akin ang iyong mga natuklasan. Tumango si Scarface. Naiintindihan ko. Dexter, may hindi tama. Sabi ni Soul Wolf. Habang tila may iniisip siya. Tinabi sa amin ng taong ito na parurusahan siya ni Thies kapag nagtanim siya ng pagnanais na ipagkanulo si Thies. Gayunpaman, walang nangyari sa kanya hanggang ngayon. Bakit hindi mo ipaliwanag ito sa amin? Scarface. Sumagot si Scarface. Hindi ko pinagtaksilan si Thies. Kaya bakit niya ako parurusahan? Ibinuga mo na kami. Hindi ba't iyon ay isang pagtataksil? Sabay sagot ni Scarface. Sino ang nagbubuga ng beans? Inihiling ko lang na tulungan mo akong hanapin ang bato ng langit. Tinusubukan kong tulungan si Thies. Hindi ayon siya. Natuwa naman si Dexter at ang iba pa. Napagtanto nila na ang Scarface ay nilagyan ng pambihirang lakas ng pag-iisip. Tinumbinsi ni Scarface ang kanyang sarili na hindi niya na double-cross si Thies. Kaya naman, hindi siya pinarusahan dahil hindi siya nagkasala. Kasunod nito, umalis si Scarface. Agad na inutusan ni Dexter ang Soul Wolf. Soul Wolf, bantayan mong mabuti ang Scarface mula ngayon. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may tinatago pa siya sa amin. Gayun din, lahat kayong subaybayan ang paghahanap para sa Heavenly Stone at agad na mag-ulat sa akin kung mayroong anumang nauugnay na pagtuklas. Naiintindihan. Pwede ka nang umalis kung wala nang iba. Sasanayin ko ang aking Divine Weapon Forging skill. Mabilis na idinagdag ni Soul Wolf. Dexter, may isa pang maliit na bagay. Ang Northern King ay naghahanda sa pag-atake sa amin. Ano ang dapat nating gawin? Kabanata 2710. Dumating ang kanilang pag-atake sa tamang panahon. I need the help of Legion when I cut through the space with the Divine Weapon. So I'll have to go after them sooner or later kahit hindi nila tayo atakihin. Dexter said. Tumango si Soul Wolf. Naiintindihan. Iwan mo na yan sa akin. Tumalikod na siya at umalis kasama ang iba pang lalaki. Bulong ni Dexter sa sarili. Don't worry, Lacey. Sisiguraduhin kong ililigtas ka sa lahat ng paraan. Tungkol naman sa matandang pulubi na iyon na bumisita sa akin sa panaginip ko. Mas mabuting alagaan mo si Lacey gaya ng sinabi ko sa iyo. Kapag nalaman kong nasaktan siya sa anumang paraan, papatayin kita. Samantala, sa isang parallel universe, nihimbing na natutulog ang matandang pulubi habang nakakulong sa isang puting bola ng liwanag. Para siyang nananaginip ng masasarap na pagkain. Tinakanakang sinasampal niya ang kanyang mga labi. Bigla siyang nagising mula sa kanyang pagkakatulog nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang ilong. Isang malakas na bumahing ang pinakawalan niya. F***sake, sino ba ang nanliligaw sa akin? Reklamo niya habang pinipilit ang ilong. Ang matandang pulubi na iyon ay walang iba kundi ang bumisita kay Dexter sa kanyang panaginip noong isang araw. Ungol. Ungol bigla ang kanyang tiyan. Hinimas-himas niya ang kanyang nangungunot na tummy. Nakasinulyapan ang bola ng puting liwanag sa tabi niya. Sa loob ng banayad na bola ng liwanag na iyon ay isang batang babae na may kahanga-hangang figure at pinong katangian. Nakatutok siya sa pagbuburda ng panyo noon. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Lacey mismo. Ngumiti ang matandang pulubi kay Lacey at sinabing, "Nagugutom na ako. Magiging syota ka ba at gagawa ng makakain ang lolo mo? Ano ang sinasabi mo? Hindi ikaw ang lolo ko." Inip na sambit ni Lacey sa kanya. Bakit ayaw mo pa ring maniwala sa akin? Tinanggap na ako ni Dexter bilang ninong niya. At asawa ka niya. Kaya apo kita. Sagot ng matandang pulubi. Kilala ko si Dexter. Hinding-hindi ka niya tatanggapin bilang ninong niya kahit hawakan mo ng kutsilyo ang lalamunan niya. Sabi ni Lacey. Si Dexter ay ang Great Marshal ng Eurasia at kumakatawan sa imahe nito. Kaya kailangan niyang maging maingat sa lahat ng kanyang ginagawa. Walang paraan na tatanggapin niya ang isang random na matandang lalaki bilang kanyang ninong. Nakikita lang siguro niya ang matandang pulubi na ito bilang isang mentor o kung ano. Gayunpaman, walang pakialam ang matandang pulubi at ipinagpatuloy niya ang pagtrato kay Lacey bilang kanyang apo.
Namatay ako sa gutom dito. Pwede mo ba akong gawing paborito kong inihaw na manok? Ang matandang pulubi ay nahumaling sa inihaw na manok na ginawa sa kanya ni Lacey mula noong sinubukan niya ito kanina. Nagustuhan niya ito kaya napanaginipan pa niya ito. Hindi na siguro ako mabubuhay ng walang inihaw na manok. Kung ang pagiging nakulong sa parallel universe na ito ay nangangahulugan na magkakaroon ako ng inihaw na manok araw-araw. Kung gayon hindi ko iniisip na manatili dito magpakailanman. Umiling si Lacey. Wala ako sa mood. Sige. Paano ito? Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin para mapaghandaan mo ako ng inihaw na manok. Nakasimangot na pakiusap ng matandang pulubi. Inilagay ni Lacey ang karayom at sinulid at sumagot. Bisitahin si Dexter sa panaginip at hayaan mo akong makita siya sa panaginip. Isang nakakahiyang ngiti ang isinalubong sa kanya ng matandang pulubi. Natatakot ako na medyo mahirap iyon. Tita mo, ang pagbisita sa isang tao sa isang panaginip ay kumukonsumo ng maraming enerhiya sa pag-iisip. Ay, then you can forget about tasting roasted chicken ever again. Putol ni Lacey sa kanya. Walang magawa ang matandang pulubi kundi ang sumuko. Sige. Gagawin ko. Hahayaan ko kayong magkita sa panaginip ngayong gabi. Okay. Mas parang ganon. Oo nga pala. Tatingin mo ba talaga mapapaalis tayo ni Dexter sa lugar na ito? Huwag kang mag-alala. Nahuhumaling sa iyo ang binatang iyon. Kaya sigurado akong gagawin niya ang lahat para maalis ka rito kahit na isakripisyo ang buhay niya. Napabuntong hininga si Lacey nang marinig iyon. Kung ang pag-alis sa akin dito ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Mas gugustuhin kong manatili dito magpakailanman. Sige. Enough talk. Bilasan mo at ipagluto mo ako ng inihaw na manok. Inimok siya ng matandang pulubi.